Yes, magandang umaga sa inyong lahat. So, sa dami natin na paghirap at pagkilos, yung ating ibang kababayan ay nagsawa na rin. Pero kami hindi nagsawa, pero mayroon rin katapusan ng pagsawa. So, sa ngayon, after this activities, observe na lang tayo kasi pagod na rin yung mga Pilipino at alam naman natin na naghihirap tayo. Lalong maghihirap tayo pag patuloy ang gera sa Middle East. Kung patuloy ang gera sa Middle East, sinisigurado ko ang bansang Pilipinas ang unang maghihirap. So, pag naghirap ang Pilipinas at hindi handa ang ating gobyerno at busy sila sa kanilang political career, hindi nila iniisip ang sambayan ng Pilipino. Ang iniisip nila yung pansarili lamang. Paano kung magkagera at nagkaubusan ng food stock? Saan tayo kukuha ngayon? Saan tayo kukuha? Sino ang magsusuporta sa atin? So, ang ibig sabihin niyan, survival. Meaning, pag survival na sinasabi, kanya-kanya tayong paraan para paano mabuhay. So, ganun ang mangyayari sa ating bansa. So, ako, nananawagan ako sa lahat ng sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo. Ngayon, hindi tayo magkaisa. Pahinga na lang tayo. Pahinga na rin ako. Kasi nga, kailangan ko na rin sigurong ibigay sa iba naman. Dahil pagod na. At mag-observe na ako. So, kung nakikita ko ang taong bayan ay sinasabi kong kikilos rin, tutulong ako. Pero kung walang ibang mag-initiative paano mabago ang sistema ng gobyerno, ayaw ko na rin. Kasi para bang ilan lang kami na gusto na mabago ang bansa. Alam niyo mga kababayan, hindi naman ibig sabihin yung pagbabago si Marcos lang. Matagal na panahon yan na gusto nating baguhin ang sistema. Pero dito nga talaga sa panahon ni Marcos, matindi lahat ng kalukuhan nagsama-sama na sa Marcos. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kulang pa ang buhay ni Pangulong Marcos para panagutin sa kanyang mga kasalanan. Una-una talagang kasalanan niya, mahinang leader. Hinayaan niyang maubos ang kaban ng bayan. Alam niya ang mga nakawan. Kamag-anak niya ang Speaker of the House kung saan nagmula sa Congress ang paghihirap ng Pilipinas. Kaya dapat i-abolish ang Congress. Kayong mga nasa Congress, mag-iinit na naman ako sarap yung pagsasapok ini. Iilan lang ang matitino sa inyo sa Congress. Pag umasta kayo, pag gumastos kayo, akala nyo inyo ang kaban ng bayan. Akala ninyo sa inyo ang gobyerno. Maya naman kayo. Yan yung katagang binitawan ni Pangulong Marcos. Maya naman kayo. Dapat ang sinabi niya, maya naman tayo. Kasama siya dun Ay, Diyos ko naman ang bansang Pilipinas. So, sa totoo lang, before maging presidente si Marcos, idolo siya. Wala akong masabi sa kanya. Pero ngayon, lahat ng pagmumura pwede kong sabihin sa kanya. Unang-una, nagtiwala ako ang akala ko ang kayamanan ng mga Marcoses
ibibigay sa mga mahihirap. Yun pala, hindi pala ganoon ang kabaliktaran, uubusin ang kaba ng bayan. Parang nagiganti sa atin, sa sambayan ng Pilipino. Bakit ganon? Bakit ganon, mga kababayan? Hindi ko akalain na ganito ang pag-uugali ng ating Pangulong Marcos. Sa totoo lang, nung bago siya maging presidente, idol na idol ko siya. Gwapo na gwapo. Pero ngayon, hindi na maduring ang mukha niya. It because of marami siyang problema. Pero ang problema doon, wala siyang kwintang leader. Yun ang problema, mga kababayan. Nakaka-high blood. Ginago niyo ang Pilipinas. Lahat kayo, mga kasabwat sa magnanakaw, ikaw, Senador Lacson, sir, idol kita. Senador Soto, idol kita. Pero mga walang iya pala kayo. Kung kailan kayo tumanda sa kayo naging tarantado. Tapos yung malita-malita, pinagdudahan pa, kinumpute-compute mo pa, mathematics. Iilan niyang sinasabi ni Gutesa, one company sila. Ang ibig sabihin ng one company, ha? Dahil may tumatawag. Ang ibig sabihin ng one company, ano? Hello, mamaya ka na tawag, nagbablog ako. Magbablog ako. Sige. Okay, nawala. Naghirap. Isa rin sa ako naghirap. Dahil inaasahan ko na totoo yung gagawin niya. Nagpagtayo ako ng magiging opisina namin para kung sino ang pag-uusapan na ano ang gagawin. Kasi sabi nga ni Colonel Samonte, June, mayroon ka bang pwedeng pag-ipunan? Mayroon siya, magpapagawa ako. So normally, nag-loan ako, papagawa. Ng thinking ay papalitan. Pero anyway, okay naman yun. Dahil akin rin eh. Ang problema, hindi kasama sa planning, budget. Kaya ito, naghirap tayo. Anyway, part ng buhay yan. Kasi ang nasa isip ko, pagsiservisyo sa bayan eh. Yun yung point ko dun eh. Pagsiservisyo sa bayan. Kaya okay lang na nagsasakripisyo ako. Na sinasabi ng iba na nagkakapera tayo. Mamatay lahat ang anak ko. Mamatay lahat ang anak ko kung nakikinabang ako. Ako ang nagagastusan pa. Yung pamilya ko ayaw na nga sumakay sa sasakyan namin eh. Dahil nahiya. Sasakyan ng kernel, ganun ang. Pero ako hindi ako nahiya. Basta ang alam ko, malinis ang konsensya ko. Yun lang yung akin. Kaya nga pag nagbago ang panahon, kung pwede nga lang pamunuan kong actually nung before kami ni Katindado, yung akin anti-corruption ang aking hahawakan. Pero sabi ko, mga gago lang, kriminal lang naman yung hahawakan ko dyan. Wala akong mapapala dyan. Siguro sabi ko, aayusin na lang natin ang barangay ng Pilipinas. Kasi magmula dyan, lahat na naman ng magnanakaw nagmumula sa barangay. Lahat ng pisinero din nagmumula sa barangay. So barangay ang ayusin natin. Anong solusyon? May solusyon ako dyan. Paano aayusin ang barangay? Pero pag normal process, hindi ribgob, mahirap talaga. Kasi may batas tayo sinusunod. Pero ribgob, tayo ang batas. So yun ang gusto kong mangyari. Yung tayo ang batas. Hindi tayo ang batas para magsamantala. Hindi pwede. Mabago lang natin, baguhin ang lahat. Mga kababayan, so
Mga kababayan ko, ako'y nanawagan sa kapwa ko Pilipino na kung mahal natin ang bayan natin, mag-isip tayo. Nalulugmok na tayo, baka hindi nyo alam. Ubos na ang kaban ng bayan. Ang daming magnanakaw ngayon sa panahon ni Marcos. Pag umasta, akala mo kanila ang gobyerno, akala mo kanila ang pera. Ang sarap nyo pagsasampalin. Kayong mga adik, kayong mga troll, kayong mga kakampi na magnanakaw, idipinsa nyo si adik sa kanyang nagawa, hindi ay, matanda ka, buwisit ka. Isalitang mga adik yun eh. Wala na ba kayong masabi na kabutihan para sa Marcos? Ipagtanggol nyo si Marcos sa pamagitan ng kanya nagawa. Hindi yung mga salitang adik ang ginagawa ninyo. Pati kayo, adik na rin. Ipagtanggol nyo si Marcos sa kanya mga sa kanya mga accomplishment, sa kanya mga major accomplishment na gawa. Hindi yung magmura lang kayo, hindi yung manahimik ka. Ano yun na itulong sa komunidad? Wala. Puro adik ang pag-uusap. Itong administration to, ang tawag dito, adik administration. Plus factor pa na magnanakaw administration. Okay, yun lang muna. Maraming salamat at maraming pa tayong mga appointment. Magandang araw sa inyong lahat.